So, mag-try po tayo ng local ngayon. Okay, so the topic for today is, napakaganda, is very nice topic last Sunday, right? No? Napakagandang topic na pre-preach ni Pastor, no? Ang highlights nga doon is the last Sunday Pastor Mads teach, ang highlights po na nakikita ko po doon is we must read our Bible so that we become equipped for every good work that God wants us to do. Amen? Kaya nga, ang ganda ng preaching ni Pastor Mads. So, ang preaching po nung last Sunday, yung Bible, the Bible is, yung anong tawag dyan, yung parang meat. But today, siyempre may kasamang dessert. Amen? Amen? Are you ready for the dessert? Amen. So, once again, I will read 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. It says, all scripture, can you say it to yourself? All scripture is God-breathed, and it's useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Amen. Napakaganda, no? No? So, ang salita pala ng Panginoon ay ito'y magagamit natin to teach, to rebuke, to correct, and training in righteousness. Amen? No, bigyan po natin din yung training in righteousness. So, ang salita ng Panginoon, hindi para tayo ay mawala sa magiging unrighteous, kundi ang salita ng Panginoon ay magli-lead sa atin into righteousness. Amen? Ang sabi rin niya, so that the servant of God may be truly equipped for every good work. So, ibig sabihin, ang salita ng Panginoon, ito yung nagiging panlaban natin sa buhay Kristiyano. Amen? Amen po ba? No, I remember po, kasi magtatagalog ako sa kwento kasi mahirapan tayo sa English kapag yung kwento. No? Kasi naalala ko po, nung meron kaming inspection sa bahay, kasi ako tamad ako tamad akong magbunot ng mga weeds. Kaya we are blessed nga, nandyan si Kuya Kili, talagang laging nagmumuha ako, tamad po ako, no? So ngayon, inutos namin si Mayten. No, merong weeds doon na ganito nakahaba doon sa may labas na sa kwarto namin dito sa kuan, may kuan kasi doon, may garden. Ganito nakahaba. So inutusan ko si Mayten, ang aking anak. Sabi ko, Mayten, bunutin mo yan. Sabi niya, complain siya. Pa, ang hirap bunutin, ang tigas. Hindi mabunot. No? So nag-try ako, nabunot, naputol. So ang ginawa namin, talagang pinapala ko pa para matanggal yung root. No? Ang ugat. Kasi ang ugat po, napakalalim na. No? So ganun rin po sa ating bilang mga Kristiyano, kailangan maging malalim rin ang ating ugat. No, maging malalim ang ating faith as a Christian. No? As a Christian, we need to be well-rooted. Amen? So that if there's a storms, if there's a problems that we will face in our days today, we can overcome. Amen? Amen? No, kailangan po maging malalim po tayo sa ating pananampalataya because many times when things get tough, many people give up. Amen? Are you agree with that? No? Because there is no root in their faith to God. Amen? No, but as a Christian, if we are well-rooted in faith, we can survive and thrive. Amen? No? Taas ang mga kamay sa mga Kristiyanong nagtatagumpay. Parang kaunti lang. Ulitin ko po yung tanong, wag na lang. No, ulit. Tatanungin ko po kayo, taas ang kamay sa mga Christian na victors. Wow, no? Napakagandang awitan, no? Victor's crown, we will overcome, we will overcome. Wow, napakagandang kanta. No? Kasi kapag rooted po tayo sa ating faith, dadaan man tayo ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Yes, sometimes ups and down ang ating pananampalataya. Pero kapag well-rooted po tayo sa faith natin sa Lord, alam natin, naghihirap man tayo ngayon, may pagsubok man tayo ngayon, but alam natin at the end, magtatagumpay tayo because ang sabi ng Lord, take heart because I overcome the world. No? Ang ibig sabihin, tayo
at the end, in our future, magtatagumpay tayo. Amen? Amen po ba? So, this series is all about helping you to become deeply rooted in our faith. No, gusto ko rin sabihin po sa inyo, kaming mga pastor po, hindi po kami mga magagaling, no? Hindi po kami mga theologians. No, pasensya na po. Kami mga pastor nyo ay parang tayo lang, pantay lang tayo. Pero ang kagandahan lang ay nagpi-pray kami, no? Niluluhudan namin ang mga members. Amen? Amen po ba? Kaya po hayaan niyo po ako na maibahagi naman yung kunting kaalaman about the Bible, right? Katulad nung preach ni Pastor Mads nung last Sunday, kahit kaunti lamang. Amen? Amen? Okay po ba kayo sa kahit kaunti lamang? Parang ayaw nila, gusto nila malalim, Pastor. Amen? No, because as a pastor, it's our responsibilities na, of course, matulungan ang ating mga members sa ministry na sa LGCM na mag-grow ang kanilang Christian faith. Amen? Amen po ba? And also, preaching through the doctrines of Christian faith was a huge challenge. Alam po yan ng mga pastor, no? No? Kami ni Pastor Mas, iba-iba po kami ng church sa Pilipinas, no? Pastor Ronald rin, iba rin yung church. So, as a pastor po, as a pulpit minister, preaching through the doctrines of Christian faith was a huge challenge. Ang dami pong debate niyan. Amen? Ang dami pong debate, kaya nga, ang daming domination ng Christian. No, nakakalungkot minsan sasabihin ng isang religion, tignan mo yung Christian, ang daming Christian. No? Ministry of this, ministry of that. No, pangalan nito, ito yung pangalan namin. Amen? Napansin nyo? Tapos sabi ng isang religion, sabi nila, kita mo kami, halos tanan, all over the world. Nagbisaya ako, no? Halos tanan. No, halos tanan, lahat. Na? So, no, they said that their religion is one in all over the world, but Christian is divided. But he is wrong, right? Amen? Because Christian must unite. Amen? Amen po ba? We have different domination, but we are one in Christ. Amen? Are you agree with that? Parang si Ate Lilibet lang nung nag-clap offering. Amen? Amen? Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. No? Sa gabing ito. So, today, I will not using Hebrew word. Kasi kapag sabihin natin mag-aaral tayo ng parang Bible study, kailangan akibat yung, tama ba yung Tagalog? Kaakibat yung Hebrew and Greek word, no? Pero ngayon po, because ang gusto po natin mangyari dito is gawin natin simple so that it's easy to understand. Amen? Amen po ba? So we're not using Hebrew or Greek word para madali po nating maunawaan, no? So, because today we are going to examine the basic beliefs of Christianity. And also, we're going to find out what makes up our faith. Kung saan tayo nagsimula, because I believe after this series po na gagawin po natin, you are going to know why you believe and what you believe. Amen? No? Magtagalog na ako, no? Naalala ko po, may kumatok doon sa bahay namin, no? Kumatok. Ibang domination rin. Tapos, ang domination nila, iba naman. Oneness. Timing ako yung, ang una palang yung kausap si Kuya Kili. Kausap, sinabi ni Kuya Kili. Nung una, wala ako, nakausap ni Kuya Kili, sabi niya, okay lang, kasi ang may-ari ng bahay, pastor, bumalik pa, tapos ako yung nakausap. So, nagkuhan siya, nagsabi siya sa akin, ganito, tao lang daw si Kristo, or something there is mighty, no? Tao siya, ginawang Diyos, pero there is one mighty. Sabi ko, okay. So, ano bang ginagamit nyo na Biblia? Bible, pareha sa atin. Gumagamit rin sila ng NIV, gumagamit rin sila ng King James, o other translation. Sabi ko, okay. So, lahat naman ng sinasabi sa Biblia ay naniniwala kayo. Sabi niya, siyempre, tapos may binasa sa Matthew, I forget the verse, na may binanggit doon na si Kristo ay talagang nagsabi siya na He is a man. No?
So doon siya nagkuan, doon niya dinidiinan na mismo ang ating Lord na tayo mga Christian, na born again Christian ay naniniwalang si Kristo ay Diyos. Amen? Amen po ba? So, sabi niya, wala ka namang mababasa sa Bible na kuan, na binanggit ko yung 1 John 1:9. Sabi niya, hindi naman sinabi ni Kristo, si John naman ang nagsabi. Si John naman. Tama naman, no? So, si John naman ang nagsabi. Sabi ko, oo nga, tama nga, si John. Okay, paano yung si Juan, si Thomas? Ang sabi ni Thomas, nag-usap sila ng Panginoon. Ang sabi ni Thomas, nung nakita niya si Kristo, ang sabi ni Thomas, my Lord and my God. Sabi niya, nagulat lang daw si Thomas. Amen? Nagulat. Pwede rin naman, nagulat. Uy! No, pwede naman. Sabi ko, okay. Wala ba talagang mababasa? Pero sabi ko, kapatid, pero kung mabasa ko sa Bible, na mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi na siya'y Diyos, maniniwala ka kapatid, sabi niya. Oo, wala kang mababasa. So ngayon, binasa ko ngayon Revelation, no? Tignan ko ha. Tulungan niyo ako sa mga may Bible. Revelation chapter 20 verse 6, I think. 21 verse 6, 20, saan ba yun? Tulungan niyo ako na nung sabi ni John na si Jesus nagsabi sa akin. Tulungan niyo ako. Saan ba yung nakita? Sa 21 ba yan? 21 verse. Yan. Mag-start po tayo sa verse 5, no? Binasa ko ngayon. Sa 21 verse 5. Sabi ni John, then the one seated on the throne said, amen? Sabi niya, the one sitting in the throne said to me, sabi ni John. No? Sabi niya, sino kaya yun? Sabi niya, ang Diyos Ama. Sabi ng Juan, no? Sabi ng isang mananampalataya rin. Sabi niya, ang Diyos Ama yan, seated on the throne. No? Ang sabi doon, look, I am making. So ang nagsabi kay John is itong sitting on the throne. So ang binanggit ko, sabi niya, look, sabi doon, look, I am making everything new. He also said, write this because these words are faithful and true. And he said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give water as a gift to the thirsty from the spring of life. The victor will inherit these things, and I will be his God, and he will be my son. Oh, binanggit ko ngayon. Sabi niya, pero hindi ito yung yung pagkuan ko, yung pagsabi, no. Simple lang, pinabasa ko lang sa kanya. Sabi niya, ang Diyos Ama daw, hindi daw si Kristo ang nagsabi. Sabi ko naman, in verse 22, verse 12, sabi doon, look, I am come quickly and my reward is with me. Sabi ng Panginoon, no? Ikuan po natin sa 16. Ang sabi doon, I, Jesus. Amen? So ang nagsabi kay John, ang ating Panginoong Hesus. Amen? So wala kang mabasa na sinabi, pero sinabi niya kay John, at si John ay nagkwento sa atin, na sinabi na merong nakaupo doon sa trono, na siya'y Diyos. Amen? So, nung binasa ko yan, sabi niya, namulat ng kanyang mata. Sabi niya, pwede ka bang maimbitahan para makausap mo yung ministro? Sabi ko, okay lang. Meron kaming church. Amen? Kaya importante. That's why the Bible is very important to us. Amen? Baka maligaw tayo. Kaya po, nag-start po tayo sa Bible. Dapat maging rooted tayo sa Biblia so that we can fight our faith. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Purihin po si Lord. Pwede ba natin bigyan ng papuri muli si Lord? Amen. So ngayon po ay parang napalayo ako, no? So bigyan ko lang po kayo ng apat na bagay. 4 things we need to know so that we can understand the Bible. Okay? So number 1, the Bible authority. Can you say to yourself, authority?
naantok na sila sa kwento, no? No? So, authority. Pagsabi po ulit. So, ano po ba ang ibig sabihin? What do we mean when we say the Bible is our authority? No, sa ating lingwahe nga, ang ibig sabihin ng authority is autoridad, no? Karapatan, kapangyarihan, kapahintulutan. Amen? So, ang sabi dito sa ating definition, authority means the power to determine or otherwise settle issues or disputes, right to control, command, or determine, or having reached a decision or firmly resolved. So, ibig sabihin mga kapatid, if the Bible is our authority, it means the Bible has the power to determine. Amen? The Bible has a power to decide. The Bible has authority to judge. Amen? Amen po ba? So, if the Bible has the right to control or command or decision, ang tanong, bakit natin binigyan ng autoridad itong book na ito? It's just a book. Amen? It's just a book. Well, the Bible ay hindi lang basta-basta libro, kundi binanggit nga ni Pastor Matt, the Bible is the Word of God. Amen? Amen po ba? The Bible is the Word of God. Sabi nga sa 2 Timothy, di ba? All Scripture is God-breathed. So ngayon, may ikuan dyan, may debate dyan. Kasi ang Word of God lang daw is yung Torah. No? Old Testament. Kasi yung New Testament, kwentong barbero daw. Pero ang sabi, malinaw dito, binanggit sa 2 Timothy 3:16 and 17 that all Scripture, kasama ang New Testament, are God-breathed. Amen? Hindi po ako nagsabi sa inyo, ang Biblia po. Kaya alam ko po, ang salita ng Panginoon is the Bible, the whole Bible, because ito yung sabi ng Biblia. Amen? All the Bible is God's Word. No, and also quoted, no, may sa Old Testament mostly ang binabanggit doon, the Lord said. Right? So that is Word of God. And also, even the words not directly quoted from God are God words too. No? Like for example, when Jesus tempted, right? So there is nandun si Satanas. No? No, nag-usap po sila. So ibig bang sabihin, yung sinasabi ni Satanas ay Word of God? Sabi ng Bible, Word of God eh. Pero bakit si Satanas ang nagsabi nun? Amen? Amen? So, dapat maintindihan rin natin, ang New Testament is narrative. Kwento ng isang nakasaksi sa Panginoon. Naging kasama ni Lord sa kanyang ministry when Jesus Christ have ministry was in the earth before. Amen? Kasi mahirap naman. Siyempre, kinikwento mo yung scenario, tapos hindi mo sasabihin yung binanggit ng kalaban. Amen? So kahit anong words, even it's not directly from the mouth of God, it is God's Word. Because even though it's the New Testament is narrative, it is inspired by the Holy Spirit. Amen? Amen po ba? No? The Old Testament is God's words, and the New Testament is God's word. So if God claims the word of the Bible are His, then there is no higher authority than the Bible. Amen? No? Walang mas lamang dito. Amen po ba? Sa Bible nga, sinasabi, bawal bawal malasing. Kasi bakit? Dahil nakakasama. Right? Kuha mo yung science, totoo po. Ako po ang yung lingkod, ako po'y dating drinking master. Sino bang drinking master dito, no? No, Red Doors yung tinitira namin, mga ilang case, no? Alam niyo po, it's been how many years? 15 years na siguro akong nag-stop. O about that. Still, I'm still struggling with my fatty liver. Amen? Amen po ba? Kasi sabi nga ng Bible, masama. Amen? Pero hindi ko po sinasabi na, pinipigilan ko kayo. It's up to you.
Kasi katawan nyo naman yan. But ito yung sabi ng Biblia, kuwan yan, hindi tama, hindi maganda sa ating katawan. Amen? Amen po ba? No? So dahil ang Biblia ay salita ng Diyos, they are not just true, they are the truth itself. Amen? So naghanap tayo ng katotohanan. Ito mismo ang katotohanan, ang Biblia. So ang sabi doon sa John 17 verse 17, no, ang sabi doon, sanctify them by the truth, your word is truth. Amen? No? Naghahanap ka ng katotohanan, basahin mo ang Biblia. Amen? Amen po ba? So it means po, to believe the Bible is false is to disbelieve God Himself. Amen? Kapag hindi ka naniniwala sa salita ng Biblia, sa salita ng Panginoon, you defy or you disbelieve God Himself. Kaya nga sabi ko nung sa kausap ko dapat maniwala tayo sa lahat ng sinasabi sa Biblia. Hindi tayo dapat maging selective. Amen? Minsan selective ka, ito gusto ko Tapos kapag hindi naman tama sa theology mo yung version na yon, lilipat ka sa ibang version. Dapat paniwalaan mo ang nakasulat sa Biblia. Amen? Amen po ba? No, but because the truth is His Word. No, for example po, ang sabi ng Bible, don't judge or say wrong in other people's lives, then don't do it, or else you will be guilty of the same things you find in others. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-judge. Dapat huwag tayong mag-judge. Amen? Kasi sabi ng Bible Amen? Amen po ba? Ang sabi rin niya, sabi ng Bible, He is a God of love. Amen? No? Anong sabi sa 1 John 4:8? Whoever does not love does not know God, because God is love. Amen? Amen po ba? Sino po bang hindi nagmahal? Taas ang paa. Kasi ang sabi ng Biblia, kapag wala kang pag-ibig, you are not from God. Amen? Amen po ba? No? And also, sabi nila, meron namang pag-ibig na hindi ko papansinin. Meron namang pag-ibig dahil may pag-ibig ako, idididma ko na siya. Anong sabi? Anong sabi ng Biblia about love? So, dinefine po ng Biblia ang love. So, anong define ng love? Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrong. Love does not delight evil, but rejoices with the truth. It is always protect, always trust, always hope, always perseveres. Love never fails. Hallelujah. Amen? No, naalala ko po, dati parang nainis ako sa aking asawa, no? Ito, babagitin ko sa inyo para makonsensya naman dyan. Nainis ako. Parang nagagalit ako. Iniremind ako ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, husband, love your wives. At tapos, amen? Tapos magpipreach ka, tapos nagagalit ka, no? Sa asawa mo. Kasi meron siyang mga desisyon na parang na-blind ka, no? Sabi naman ng Biblia, ni-remind sa akin, pwede ka naman magalit, pero wag mong patagalin. Kasi kapag nagalit ka, pinatagal mo, kasalanan na yan. Amen? So dahil ginawa ko, hindi po para ako'y sabihin na under, kundi my authority is the Bible. Because the Bible say, love your wives. Amen? Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tapos nagpipreach ka, tapos ang pinipreach mo, worship. Napakahirap, no? Alam ni Pastor Mads yan, at ni Pastor Ronald, no? Worship, tapos parang nagagalit ka. So ang ginawa ko, ni-remind ako ng Biblia because the Bible is my authority. Because the Bible say, no? Sinadya daw. Amen?
So pwede naman tayo magalit, mga kapatid. It's all right to get angry, but the Bible say, do not sin. Amen? Because the Bible say, if you are angry to someone, to your spouse, wag mong palipasin ang isang araw. Amen? Dapat yung galit mo mawala. Amen po ba? Parang nag-smile si Kuya Gani. Amen? You know, the reason why winala ko yung kwan ko, sinunod ko siya, because I'm mature in my faith. Amen? Because if you are mature in your faith, you must understand the one that the faith is, hindi, mas lamang ka sa pananampalataya, you must, kwan, di ba? You must give in. Amen? Amen po ba? Kaya mga husband, unawain nyo yung mga asawa nyo. Amen? Kasi may tinatawag na, tinanong ko kanina, ang asawa ko, anong tawag dyan kapag kuan? Yung postpartum. Kasi sabi nila 10 years daw. Kaya kinikwenta ko, ilang taon na ba si Marley? 8 pa, so may 2 years pa. So wala nang excuse. Amen? Alam niyo, ano yung postpartum? Meron pa? Ilang years yan? 50 years. Amen? Amen? Ulitin ko po. The Bible is our authority. Amen? Kung gusto mong malaman yung katotohanan, paano ko kuya ikuan ng aking asawa, aking mga anak? Basahin niyo po ang Biblia. Amen? Because this is our authority. Amen? Number 2, the Bible clarity. Can you say it to yourself? Clarity. Parang may mali sa kuan, no? Sa kuan ko. Mamaya siguro kausapin ako ni Bill nito. Amen? So ano po ba yung ibig sabihin? What do we mean by the clarity of the Bible? So ang ibig pong sabihin, the Bible is written in such a way that all things necessary to become a Christian, to live as a Christian, and grow as a Christian are clear. Amen? No? Because of the Bible, because we have the Bible, how we become a Christian is very clear. Tama po ba? Agree po ba tayo? Amen? Because the Bible is the book for Christian. Kaya nga, Kristiyano tawag sa atin. Kasi tayo, ginamit natin yung Torah, the Old Testament and the New Testament. Kasi yung mga Jew, Torah lang sila. Tapos yung iba, mix up. Pero tayo, Christians, we use New Testament and Old Testament. Amen? So, how to live as a Christian is very clear. And how to grow as a Christian is very clear. Agree po ba tayo doon? Amen? Because anong sabi ng Psalms 19:7? The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise simple. Amen? No, the Bible is very clear, no? Even the simple people here on earth can understand what God wants us to do. Amen? Magtatanong ka, ano bang purpose ko? Bakit naging Kristiyano ako? Basahin mo ang iyong Biblia because the Bible is very clear. Tinuturuan tayo paano maging mamuhay na Kristiyano na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Hindi po siya parang sabihan tayo, after mo tinanggap ang Panginoong Hesus, sasabihin sa iyo, okay, good luck finding Nemo. Amen? No? He show us who He is in the Bible. He show us who we are in the Bible. He show us how we can know Him. Because the Bible is clear in its message. Amen? Amen po ba? So ang tanong, how about the stuff people disagree about in the Bible? No, bakit ang daming mga disagreement sa Bible, Pastor? What about the verses that I can understand, Pastor? No, listen to this. The Bible is not the problem is us. Amen? Kasi sabi ng salita ng Panginoon, the Word of God is perfect. Amen? Tayo, hindi perfect. Amen? Minsan nga, magbabago ang isip natin. Nagpaplano tayo. No? Ganito, tapos mag-change. Because magulo ang isip natin. Tama po ba? No? Minsan po ako nakakalimot. Minsan nga, hindi ako naka-reply.
Tapos may nag-text. Parang hindi na nag-reply So nag-text ako. Tapos ang sabi doon, hindi na may tuloy, pastor. Kasi nagtampo na ako. Kinabahan tuloy ako. Buti na lang, hindi pa sa akin nagtampo, kundi nagtampo sa iba. Amen? Amen? Minsan, ganyan tayo. The Bible itself is perfect. The problem is us. Because the Bible is clear, but sometimes our mind is not. Amen po ba? No? Totoo naman, di ba? Ang tao minsan hindi klaro, laging iniisip, minsan pa bago-bago. Amen? Amen po ba? No? No, katulad nito. Sabi ng Bible, the Bible is very clear, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall added to you. That's very clear. Amen? The Bible says, seek God first and His righteousness, and all things will added to you. Another translation, seek first the kingdom of God and His righteousness above else, and all things shall added to you. No? Pero, tayo mga tao, sabi ng Panginoon, may pangangailangan ka, seek first the kingdom of God. But the problem is, instead we seek first the kingdom of God and His righteousness, what we're seeking is the blessings. Lord, I need the blessings. Naghihirap ka, overtime lang overtime, but yung sip-sip pa rin yung increase. Amen? No? Pasikat ka sa yung boss. Ganda ng position. No? Pero iba pa rin ang napiplease. Amen? Ang sabi ng Panginoon, seek first and His kingdom, and the blessings will follow you. Paraphrasing, no? No, instead na ikaw ang maghahabol sa pagpapala ng Diyos, ang Diyos po ay free niyang binigay ang kanyang pagpapala sa atin. Ang kailangan natin, if we seek God first above all things, ang pagpapala po ang hahabol sa atin. Amen? Baliktad kasi Sabi ni Lord, seek me first, pero ang sinisik natin, yung pangangailangan natin. Ang sabi ng Panginoon, unahin mo ako, ang pangangailangan mo susunod sa iyo. Mapawaw ka na lang sa gagawin ng Lord. Amen? Kaya minsan, na-stress na tayo. No? Na-stress na tayo. Sabi ko nga sa aking account, sabi ko, ang laki naman ng, nabibless naman ako sa sahod, pero parang hindi ko mapapansin. Parang hindi tumataas. Pero blessed na blessed ako kasi kahit ano yung gusto kong, anong kailangan ko, kaya naming bilhin. Amen? Amen? Yung bahay na lang, no? Hintayin namin in perfect time. Amen po ba? Amen? Amen po ba? Amen. And also, the Bible is very clear that the purpose why we created us is to manage His creation. No? The reason why tayo nilikha ng Diyos Ama, because kailangan natin maging managers, no? Banggitin ko po sa inyo yung Genesis chapter 2, no? Yung Genesis chapter 2, bago pinatubo ni Lord ang mga puno't halaman sa Garden of Eden, hindi pa niya pinatubo. Kine-create niya muna yung tao para merong mag-aalaga. Amen? So, yan ang purpose. So, ibig sabihin, same with us, we are the managers of what God entrusted to us. Amen? Kasi ang mangyayari po mga kapatid, if we mismanage the things that God entrusted you, you will lose it. Amen? If you mismanage your body, you will lose it. Tataba ka. Magkakasakit ka. If you mismanage your wife, you will lose it. Amen? If you mismanage your children, you will lose it. If you mismanage your friendship, you will lose it. If you mismanage your ministry, you will lose it. That is what the Bible is very clear. Be a good manager to the things He entrusted you. Amen? Kung anong meron ka ngayon na in-entrust sa iyo ni Lord, you must be a good manager para hindi mawala sa iyo. Amen po ba? Amen? Malapit na po tayo kasi parang napahaba ko. So number 3, the Bible necessity. Pagsabi po, necessity. Anong basa? Sige, other translation na lang, no? Needed. The Bible is needed. Pagsabi po, needed. Or kailangan natin. Amen?
the Bible is needed. So anong sabi? What the Bible say in Romans 10:14 and Romans 10 to 17. No? Ang sabi po dito, how then shall they call on him in whom they have not believed? Question mark. And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? No? Ang sabi rin sa verse 17 ng Romans chapter 10, so then faith comes from hearing, and hearing by the word of God. Amen? So church, the reason why God called a preacher, because He knows that the people ay tamad magbasa ng Biblia. Amen? Ako po, aminin ko po sa inyo, tamad ako minsan. But we need, because faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. No? The reason why He called a pastor, so that kung tamad ka man magbasa ng Biblia, makakarinig ka ng preaching. Tama? Parang tahimik ko. Bato-bato sa langit, nawa tamaan, wag magalit kay pastor. No? Alam niyo po, alam ni Lord that minsan tamad po tayo. No? Alam ni Lord na tamad tayo magbasa ng Biblia. Kaya po tinawag niya ang preacher to preach what the Bible say to His people, because faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. Kasi kapag walang preaching of His Word, walang reading in the Bible, walang faith na lalago. Amen? Kasi hindi mag-grow ang faith natin kung wala tayong marinig na salita ng Panginoon at yung mababasa natin. Amen? Amen po ba? So the necessity of the Bible mean we must read the Bible. Sabi nga ni Pastor, no? Nilagay ko yung point ni Pastor, no? We must read the Bible or have someone to tell us, to preach to us in what is in the Bible if we are going to know God personally. Amen? Amen po ba? Sana po, huwag kayong magalit sa akin, ha? Actually, totoo po ako. Aminin ko po minsan, tamad po ako magbasa. But as your pastor, I need to. Amen? No, as a Christian, you need to. Amen po ba? Amen? Because, listen to this, brothers and sisters, if we don't read or hear the Bible, we are in bad trouble. Why? Now, how can we know God without the Bible tell us that He exists and He loves us? Amen? Now, how can we know we are sinners without the Bible? Amen? How can we know God's will for our lives kung hindi tayo nagbabasa, if we not hear the Word of God? Amen? But there is a Bible verse we can know about God without the Bible. Now, mamaya po, ikuan ko po sa inyo, i-explain ko po sa inyo na merong sinabi ng ang Biblia about even though they not heard, even though they not reading the Bible, they will know that there is God. Amen? Because it's unfair naman sa mga dati nating ninuno, wala pa naman yung Biblia nila. So ibig bang sabihin, hindi nila mapansin si Lord. No? No, unfair naman sa mga bansa na bawal yung Biblia doon. Nakatulad natin. So anong sabi sa Biblia? Na kahit hindi siya nagbasa, kahit hindi niya narinig ang salita ng Panginoon, anong sabi sa Psalms 19:1 and Romans 1:19 to 20? So ang sabi dito, the heavens declare the glory of God, and the permanent or the universe show His handiwork. Amen? Ang sabi rin sa verse 19 ng Romans, because we may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them, for since, listen to this, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Amen? Pagdating natin sa langit, hindi ka pwede mag-excuse, Lord, hindi ko alam na may Diyos. Kasi walang nag-preach sa akin. Because, look at around you. You can see the fingerprint of God Almighty. Amen?
So ang tawag po dyan is general revelation. Amen? So number 4, at ito yung panghuli, no? The Bible sufficiency. Sa ating lingwahe, kasapatan or kakayahan, no? Pakisabi po, sufficiency. So anong ibig ko pong sabihin when we say Bible sufficiency? We mean that the Bible contains all the words of God that a person needs to become a Christian, to live as a Christian, and to grow as a Christian. So we mean the Bible is enough. The Bible is sufficient, is telling us how to be saved. No? Sabi ng Bible Kaya po sa mga tao po, sa mga kapatiran na mayroong mga shortcoming, even in the past, even now, tandaan po natin ang sabi ng Biblia, His grace is sufficient. Amen? Sapat po ang biyaya ng Diyos para ikaw at ako ay makabangon muli. Amen? He is the God of second chances. Amen? Amen po ba? No, kaya sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, He said to me, at ito rin sabi sa atin ng Panginoon, ang sabi niya, my grace is sufficient or sapat for you, for my power is made in weakness. Amen? Amen? So ang Biblia po ay nagsasabi that we can be forgiven. We can be with God. Amen? So in my conclusion po, so what does the authority, the clarity, the necessity, and the sufficiency mean for us? Ano po ba yung, bakit kailangan natin yan na malaman about the Bible? Because kailangan natin yan so that we don't have to wonder. Mahal ba ako ni Lord? Pwede ba ako mapatawad ng ating Panginoon? That's the reason. Amen? We don't have to wonder who God is and what He thinks. We don't to wonder whether He is good or God of love or not. We don't have to wonder if we can meet right with God. We don't have to wonder what's going on to happen to us when we die. Kasi ang sabi ng Biblia, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish and have everlasting life. Amen? Wala siyang binanggit doon. Sabi niya, for God so loved LGCM Church, for God so loved Catholic Church, for God so loved other denomination. Ang sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Amen? And to those who believes in Him will not perish but have eternal life. Amen? Pwede ba tayong tumayo at kantahan natin ang ating Panginoon because I believe tonight we are victors. Amen? Amen po ba? Parang natutulog na kayo. Amen. No? Kantahan po natin. Handa ba nating awitan si Lord? Okay, so kantahin po natin isang awit at